Atin pong buksan ang unang Pedro 1:6 and 7. First Peter chapter 1 verse 6 and 7, mga kapatid. Gusto ko pong marinig natin ang salita ng Diyos. Verse 6, ito ang inyong ikinagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon, kung kinakailangan, ay pinalulumbay kayo sa iba't ibang pagsubok. Ito ay upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan na sa ikapupuri, ikararangal, at ikaluwalhati ni Jesucristo sa kanyang kapahayagan. First Peter din po, mga kapatid, chapter 2, verse 11. Ito po ay isang bagay na ating pong sabi niya rito, "Dear friends, I urge you as a foreigner and exiles to abstain from sinful desire which wage war against your soul." Okay. Panginoong Diyos, salamat po, hallelujah, sa pagkakataon. Ako po'y iyong dinala sa lugar nito, Panginoon. Hiling ko po, Diyos, hallelujah, ang katalinuhan na iyong ipagkakaloob, Panginoon, upang lubos po namin na maunawaan ang iyong salita sa umagang ito. Sa aming mga bisita, alam ko, Diyos, ang iyong salita ay lagi pong nangunguna sa buhat puso ng kanilang, maging sa kanilang tahanan, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na ako po'y nakapagsalita, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita, O Diyos, sa umagang ito. Sa lugar na ito, aking pong ihabilin, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu na pumagitna sa amin sa umagang ito, upang kami pangunahan, i-guide, O Diyos, sa lahat po ng aming gagawin. At aking pong sinasaway ang espiritu ng kaaway na nais pong gumambala sa gawain ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ng taga Nazaret, Amen and Amen. Praise God. Salamat. Bago tayo umupo, ang pamagat po ng ating pag-uusapan, mga kapatid, the test of our faith. Sabi natin, test of our faith. Makaupo na po tayo. Muli, ang aking pasasalamat, mga kapatid, hallelujah, ay binabalik natin sa pamilyang ito, maging sa tahanang ito, sa simbahang ito, mga kapatid, hallelujah. At tayo po'y isang blessings para po sa lahat. Although ako po, mga kapatid, ay siguro nakikita niyo ako sa daan. Araw-araw akong umikot ng buong Maynila. At lahat-lahat na nanggagaling dito, nakakausap ko na. Di ba? Kahapon, galing ako sa kay Evangelist Axon. Di ba? Sa asawa niya, Sister Christine, mga kapatid, ating pong inaalalayan sapagkat yung kanyang karamdaman ay sa buto. Tayo po'y ginagamit ng Panginoon sa lahat ng bagay na yan. At higit sa lahat, sabi ng iba, mga kapatid, Christian life is not easy life. Yan po ang pagkakamali, mga kapatid, ng mga tao na ang akala nila kapag pumasok sila sa buhay Kristiyano ay maganda. Sino naniwala ng ganon? Mali po. Di ba? Mali po na kapag sinabi mo, pag ako'y naging Kristiyano, hayahay, sabi sa Bisaya, ang ganda na ng buhay. Mali po. Sapagkat, sabi nga ng Bible, ito ang inyong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kinakailangan,
ay pinalulumbay kayo sa iba't ibang klasing pagsubok. Kapag tayo po mga kapatid ay lumalapit na kay Kristo, sabi ng Biblia, nandoon na ang tinatawag na minsan ang pagsubok sa buhay natin, sapagkat ang pagsubok po, tandaan po ninyo mga kapatid, huwag kayong matakot na kayo ay merong pagsubok, merong problema, merong tinatawag na problema sa tahanan, pagsubok po yan, huwag kayong matakot sapagkat ang pagsubok, kapag iyan ay na-solve, blessings. Diba? Blessings yan. Minsan, nung hindi pa ako nagpo-full time sa ministry, mga kapatid, ako po'y nakasali sa mga labor unions. Ang grupo namin, bumibili ng problema. Bumibili ng problema sapagkat ang problema pala, kapag ikay nakasolve ng problema, blessings. Di ba? Oh, di ba, Brad? Oh. Bumibili kami ng mga kaso para isolve lang mga labor union problems. Binibili namin yan. Sapagkat doon, mga kapatid, pagkatapos noon, blessings. Ganon din po sa atin, ang sabi ng iba, Christian life is not an easy life. Kaya pag sinabi nyo, punta tayo kapatid sa ganito, mag-Christian tayo, maganda ang buhay natin. No. Sapagkat sabi, when a person decide to live for God, he enters into lifetime commitment and struggle. Hindi po basta-basta pag pumasok ka kay Kristo, mga kapatid, bukas ayaw mo na? Hindi po. Bakit po nasabi na ang buhay Kristiyano ay mahirap? Sapagkat ito po ay lifetime commitment mo sa Panginoon. Habang ikay may hininga, nandoon ka sa Panginoon, hindi yung pag may problema, ayaw mo na? No. Kaya nga sabi ko lang sa church, kung kayo may problema, nandun kayo lagi sa simbahan. Linggo-linggo dapat nandun kayo sa simbahan. Kung hindi nyo kayang linggo-linggo, every Sunday nandun kayo sa church. Wala pa rin palang lusot, pastor. Hindi nga. Kailangan linggo-linggo ka, nandun ka sa church. Sapagkat yun, mga kapatid, lifetime commitment mo sa Panginoon na ang buhay mo ay ipagkakaloob sa Diyos. Sabi ko, kung hindi nyo kayang linggo-linggo, every Sunday, pilitin ninyo. Diba? Kasi ang buhay Kristiyano, lifetime commitment po yan. Hindi po yan pag ano sabi ng mga magulang natin, anak, ang pag-aasawa ay hindi parang kaning isusubo. Kapag napaso, ano yun? Kapag napaso, iluluha. Hindi ganun ang Kristyanismo. Ang Kristyanismo, mga kapatid, habang buhay mong commitment sa Diyos yan, habang ikaw may hininga, praise the Lord ka pa rin. Kahit punong-puno ng problema, magsimba ka pa rin. Sapagkat lifetime commitment ang paglilingkod sa Diyos. Kaya pagkatapos ito, mga kapatid, mayroong tinatawag na testing. Struggle because our flesh wars against our soul. Yun yung struggle eh. Yung hirap. Gusto mong, ang sarap pa naman matulog pag linggo, di ba? Parang ayaw mong gumising pag linggo. Yung si Satanas naman, laging pinapabigat yung mata mo pag linggo. Di ba? Kaya nga sabi ko dun sa mga tatay, tayong mga tatay, alam nyo tayo ang dapat magngunguna sa ating tahanan papunta sa church. Gisingin natin ang ating mga anak. Gising na anak. Diba? Yun lagi. Kaya sabi ng isang pamilya, nak, gising na. Linggo ngayon, nak, magsimba tayo. Sabi ng anak, ano ba naman tay? Ang sarap-sarap matulog pag linggo. Di ba? Mahirap bumangon pag linggo. Kasi yung gawa ng Diablo, ginagawa trabaho niya eh. Nak, sige na, gising ka na. Malilit na tayo. Tayo inaantok pa nga ako eh. Gusto ko pang matulog. Hayaan mo na, nak. Doon na tayo sa church matulog. Malamig doon. Mahirap yun. Yan ang mahirap doon, di ba? Yan ang mahirap doon. Sapagkat dito, mga kapatid, sabi nga, struggle because our flesh wars against our souls. Nakikipaglaban ito. Yung kaluluwa mo gusto magsimba, yung laman mo ayaw. Di ba?
Ang gusto ng kaluluwa mo, gusto mong pumunta sa church, yung laman mo ayaw. Kaya po mahirap po mga kapatid ang Kristyanismo pagdating po sa buhay natin. Sapagat sabi ng Panginoon, "Dear friends, I urge you as a foreigner and exiles to abstain from sinful desire which wage war against your soul." Ha? Ito yung sinabi ni Pedro, mga kapatid. Kailangan nating bantayan sa ang ating pananampalataya na tinanggap sa Diyos, sapagkat ang ating pagtanggap sa Panginoon, yung pananampalataya natin tinanggap sa Diyos, walang expire yan. Walang expire yan. Praise God. Hanggat ikay mamatay, hallelujah, ang Kristyanismo sa buhay mo ay patuloy. Sabi ng iba, now many try to live a Christian life, but along the way, they falter and backslide. Bakit po? Marami kang makitang, naikot ko na halos ang buong simbahan. Every year, pag iba, nasaan si ganito? Wala na pastor eh. Backslide. Kasi po, ang akala nila, kapag sila'y maging Christian, hayahay ng buhay. Hindi ganon. Hallelujah. Sabi nga ng iba, pastor, nung ako'y naglingkod sa Panginoon, lalo pa nga ako naghirap eh. Natural. Kung si Kristo nga nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Gusto mo, ikaw po darating sa langit, nakaupo sa silyang tumatumba, makarating ka ng langit? Hindi. Kailangan mong paghirapan. Lahat sa buhay ito, mga kapatid, kailangan mong paghirapan. Labanan ang iyong laman kung gusto mo makarating ng langit. Sabi pa naman ng isa si Kibbs, dadaan kayo sa akin. Gusto niyo pumunta ng langit, dadaan kayo sa akin. Huwag niyo sabihin na ako nagsabi nun. Sapagkat ang buhay natin, mga kapatid, sabi ni Kristo, they could not give up the lust of the flesh. Hindi nila kayang i-give up yung tinatawag, mga kapatid, na laman. Alam niyo ang laman, dito mahirap. Talaga, mga kapatid, sa buhay na to. Sa paglilingkod natin sa Diyos. Merong tao na Christian, ang isang paa, unbeliever ang isang paa. Minsan nakakalungkot nung ako'y napunta ng Bicol, mga kapatid. Isang tatay, galing sa gawain, paglabas, nabunggo. Nabunggo na sasakyan. Patay. Pumunta kami, wala na, kinuha na ng anong tawag noon? Punerarya. Kasi ang punerarya, naglalakad tayo, nakasunod dyan. Pag nabangga ka, yun, dampot ka kagad doon, di ba? Daling ka doon. Punta kami sa punerarya. Pagdating ng mga kapatid, alam niya nakakalungkot. Sabi ko, saan yung mga gamit? Ito sir, yung relo niya, ito ganyan, yung mga ganitong set, yung ganyan. Tapos ang nakakalungkot doon, alam mga kapatid, yung tawag nito, sabi ko, bakit may isang kahang sigarilyo dyan? Doon po sa bulsa niya nakuha yan, sir. Di ba? Yung lust of the flesh yun. Hindi maalis-alis, mga kapatid, hallelujah, sa isang tao, yung bagay na yun, sapagat yun yung ginagamit ng dyablo upang ikaw ay hindi makapagpatuloy ng paglilingkod sa Diyos. Yung mga bisyo na yan, na tumatali sa ating mga kapatid, tanggalin mo yan sapagkat kung makikita mo, ang Diyos ay sumasagana sa lahat ng mga bagay na ipinagkakalob sa atin. This terrible experience act as a test of their sonship, for God will undergo training and testing. Diba? Dito po, yung mga pagsubok sa buhay nyo, yan po ay tinatawag, mga kapatid, na training and testing. Lahat po tayo dumaan sa test. Tama? Hindi ka magiging high school kung hindi ka dadaan sa tinatawag na test. Ako noon, buti na lang, kung ako nakapagpatuloy sa pag-aaral, siguro plano ko ng doktor. Kasi pag test yan, lagi akong 100.
Dahil sa kayabangan, naging 100 lagi, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Diba? Napunta akong kung saan-saan, mga kapatid. Hallelujah. Sayang nga lang at hindi ko natapos ang pag-aaral ko. Sabi ng iba, sayang pastor, kung patuloy ka ng pag-aaral, doktor ka rin ngayon. Doktor ka na ngayon. Kung doktor ako, hindi naman ako siguro mapunta ng langit. Di ba? Di ba? Buti na lang, mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Diyos. This in Christian life are not optional. Tandaan po natin yun. Ang pagsubok sa buhay niyo, mga kapatid, hindi po yun optional. Sabi ng Bible, but they are must. Kailangan mo yan. Kung ikay estudyante, hindi ka pwedeng tumanggi na kapag pagdating sa, test ba nun? Yung grading, test. Hindi ka pwedeng, ayaw ko nan. Exam? Exam, di ba? Hindi ka pwedeng dumaan. Hindi ka pwedeng umayaw sa exam. Kailangan yan makapag sa exam upang mapataas ang grado mo. Mapataas ang level mo. Hindi ka pwedeng ayaw kong mag-exam. O di pag ayaw mag-exam, hanggang graduhan ka lang. Di ba? Hanggang doon ka lang. Kasi po, kailangan sa tao na ikaw'y dadaan sa tinatawag na examination. Di ba? Kailangan mo yun. Doon, mga kapatid, makikita mo na ang buhay mo ay makikita mo na umaangat. Ganun din po tayo na mga Kristiyano. Hindi ka pwedeng umayaw sa pagsubok sa buhay mo. Dahil kapag umayaw ka sa pagsubok mo, naging duwag ka sa mga pagsubok mo, hindi ka aangat sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung may pagsubok, praise the Lord! Lord, salamat sa pagsubok. Di ba? Huwag kayong matakot sa pagsubok, mga kapatid. At without testing, there is no victory. Wow. Kung walang pagsubok yan, kapatid, sa buhay mo, walang problema. Alam mo, mahirap pag wala ka ng problema. Di ba? Mahirap pag wala. Di ba, engineer? Pag wala ka ng pagsubok. Ano kaya? Ba't wala na akong pagsubok? Sabihin lang, bakit kaya wala na akong pagsubok? Paano ka susubukin? Kaibigan mo na yung nagsusubok. Di ba? Paano mo ngayon? Paano ka susubukin ngayon, mga kapatid? Kaibigan, sabi niyan, ang pagsubok, mga kapatid, ay talagang ipinagkakaloob ng Diyos. Without testing, there is no victory. Without testing, there is no growth. Hindi ka lalago sa pananampalataya. Lalago ka ba? Maging grade 2 ka ba kung ayaw mo ng examination? Hindi ka lalago, mga kapatid. Ganun din po tayo. Hindi tayo lalago sa Diyos kung hindi mo mararanasan yung tinatawag na pagsubok ng iyong pananampalataya. Di ba? Ayaw mo ng pagsubok. Without testing will not be changed into very image of Christ. Pag hindi nyo maranasan ng pagsubok, mga kapatid, si Kristo ang daming pagsubok na kanyang dinaanan sa buhay na to. Praise God. A Christ-like personality, holiness, and attitude will only come if there is an ongoing test sa buhay mo. Kaya sino rito ang dumaranas ng pagsubok? Diba? Swerte yan. Maganda yan, kapatid. Anong pagsubok mo, sister? Health? Ganda yun. Financial. Natural yun. Alam niyo, kapatid, ang Diyos, lagi kong sinasabi sa mga tatay, nililibil up tayo niyan. Libil up ang Diyos. Lahat naman tayo ay problema sa financial. Sino walang pera? O walang sumagot, di ba? May pera yan. Sa bangko, o kaya sa nakatago lang yan eh. Kaya walang sumigaw ng amin eh. O, di ba? Sino walang pera? O, di mo? May pera yan. Hallelujah. May pera yan, kapatid. Talaga tayo, ang Diyos, mga kapatid, pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung bagay na yan, na Christian will undergo different trials in life. Lahat tayo may problema. Lahat walang tao rito na walang problema. Buang lang ang walang problema.
Tawa ng tawa pa yan. Tama ba yung words ko? Buang, di ba? Yung buang yung... Tatawa ng tawa. Tawa ng tawa yung mga kapatid. Hallelujah. Yung buang, yan yung, ano ang tawag nun? Bahala kayo makitindi, buang ngayon eh. Ganon po ang buhay natin, mga kapatid. Sa paglilingkod natin sa Diyos, different trials in life, unwillingness to pass these trials will cause us to quit or backslide. Kailangan mong sumali dyan sa mga pagsubok o testing o tinatawag, ano po yung sabi kanina sa school, di ba? Exam. Doon mo malaman, mga kapatid, hallelujah, kung gaano kalawak ng iyong... Noon, nag-aaral kami ng karate, mga kapatid. Sabi niya, di marunong na kami. Sabi niya, hindi pa yan, ano ba yan, batayan na magaling ka na. Kailangan mong lumaban ng face to face para malaman mo na magaling ka na. Di ba? May magaling sa amin na karatista. Alam niyo yung munggo? Isang takal na munggo ganon. Ibato mo sa kanya yan, Brad. Hindi tatamaan yun. Sa bilis ng kanyang kamay. Ganon siya. Pero yung ibinato ng gantangan, tinamaan dito, patay. Ano ba? Ayun, di ba? Hindi lang naintindihan yun eh. Anong gantangan. Tayo lang mga Bisaya, tayo magkakampi. Ganon po ang Diyos sa buhay natin. Sapagkat sabi ng Bible, sa buhay po, ng paglilingkod natin, mayroong tinatawag test of fire. Yun yung mahirap. Yung tinatawag na test of fire, mga kapatid, sa buhay natin. Alam niyo yung apoy? Masakit? Mainit? Di ba? Bakit meron tayong test of fire, Pastor? Yan po, ang sabi ng Bible, this speak about hardship, troubles, and tribulation. Sa paglilingkod natin sa Diyos, mga kapatid, dadaanan natin yan. Yung tribulation, yung troubles, yung hardship, yung kahirapan, dadaanan natin yan. Sapagkat kung wala po yan, mga kapatid, we have a false concept of Christianity today that widely accepted by Christian. It is the belief that when one accepts Jesus is a Savior of all troubles and storm of life will end. Mali po yun. Mali po yung mga kaisipan ng tao na kapag naglingkod ako sa Diyos, wala na akong problema. Hindi po. Mas dumami pa nga ang problema mo eh. Diba? Pag naglingkod ka sa Diyos, dadami pa ang problema mo. Hindi yung paglingkod ka sa wala na akong problema. Sabi ko kasi, baliw lang talagang walang problema. Marami tayong problema. Diba? Si sister, sabi niya, health and financial. Lahat naman tayo sa financial. Hindi ka naman makarating doon sa ibang lugar kung wala kang financial. Pero sabi ko nga, mayroong isang kwento ng isang member po, lumapit kay pastor. Pastor, paano ba talaga magkaroon ng tawag nito, ma-breakthrough yung financial problem ko? Ha? Ibig sabihin nun, paano ba ako swertihin? Pag nagtanong kayo sa pastor, isa lang sabihin sa inyo, give tithes. Yun lang naman talaga eh. Susi. Give tithes. Sabi niya, ganun ba, pastor? O sige. Pagkalinggo, dala-dala niya yung tithes na binigay. Diba? Binigay niya. Siyempre, gusto niyang magkaroon ng blessings. Tuwang-tuwa siya nung binigay niya, parang gumaan ang kanyang sarili, mga kapatid, ang kanyang pagkalunes, pag-report niya sa doon sa trabaho, tanggal siya. Di ba yun ang masakit? Sister? Nag-test ka na't lahat-lahat, pag-report mo sa trabaho mo, tanggal ka? Hindi. Sino ba namang taong hindi sa samaang loob? Di ba? Test, yun nga eh. Test of fire yun eh. Sabi niya, pastor, sabi niya, ano ba naman nangyari sa akin? Sabi mo, pag nagbigay ako ng tithes, pastor, blessings. Ba't ako natanggal? Di ba? Sabi ng pastor, may plano ang Diyos. Lahat
na ating ginagawa, lahat ng ating desisyon, mga kapatid, may plano po ang Diyos. Yung financial ni sister na problema, yung health niya, may plano ang Diyos dyan. Hallelujah. May plano ang Diyos sa lahat ng bagay natin. Alam mo, nung isang buwan siya hindi nagsimba, pagbalik niya, mga kapatid, nagpasalamat siya sa Diyos. Alam mo, pasalamat niya sa Panginoon. Salamat sa Diyos at meron tayong pastor, hindi ba? Nakausap ko at ako'y kung paano ko pagpalain, sinabihan ako ng pastor natin. Alam niyo, mga kapatid, totoo na ang Biblia, ang sinasabi ng pastor na galing sa Biblia ay totoo. Although masakit nga lang, sapagkat dumaan ako sa pagsubok, nung ako'y nagbigay ng ikapo, natanggal ako. Pero yung pala may plano ang Diyos dahil hindi gusto ng Panginoon yung aking trabaho. Diba? Hindi gusto ng Panginoon yung trabaho, kaya sabi ng Diyos, ano pang trabaho mo, Brad? Sabi niya, tigagawa ng kabaong, pastor. Kaya naman pala ayaw ng Diyos ng ganong trabaho, mga kapatid. Hallelujah. Gusto ng Diyos, disinte. Hallelujah, na ikaw ay mabuhay sa harapan ng Panginoon. Sabi niya pa, ba't hinahamak mo ng pastor tigagawa ng kabaong? Alam mo, tigagawa ng kabaong, nagpiprayan na sana may mamatay para mabinta. Hindi, wag ka, hindi. Biro lang yan, biro lang. Biro lang yan eh. Mamaya, isumbong niya ako ito, mga kapatid. Di ba? Ganun po, mga kapatid, sa buhay na ayaw ng Diyos. May mga trabaho tayo na ayaw ng Panginoon na kapag ikay lumapit sa Diyos ang magbigay, babaguhin ng Panginoon. Ang kailangan mo lang, gumawa ka ng isang plano kung paano ka lalapit sa Diyos, sapagkat ang Diyos, mga kapatid, naghihintay lang yan. At ang sabi niya, prove me now if I will not open the windows of heaven and I will pour you out the blessings that there is no room enough to receive it. Sabihin mo yun. Hindi lang yun. And I will rebuke, the devourer for you. Ganda, di ba? Ganda ng pangako ng Diyos. Yan po, mga kapatid, ay tinatawag na hamon ng Panginoon. Hamon ng Diyos yun. Prove me now. If I will not open the windows of heaven and I will pour you out the blessings that there is no room enough to receive. And I will rebuke the devourer. Wow. Alam niyo yung devourer? Yan yung tinatawag mananakmal. Trabaho ka ng trabaho, hindi ka na makapagsimba. Pagdating ng sweldo, nilagnat yung bunso mo, ubus ang sahod mo. Devourer yan. Diba? Devourer yan. Sabi pa, devorer yan. Mananakmal yan, mga kapatid. Kasi po, nakalimot ka sa Panginoon. Hindi mo dapat kalimutan ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, sasawayin ko yung mananakmal na yan. Sasawayin ko yung sakit na yan. Sasawayin ko yung ganitong problema na yan. Para sa'yo. Dahil nagsisimba ka. Yun po ang napakahalaga, mga kapatid, sa atin, na pag nadaanan natin yung test of fire na yan sa buhay natin, at ang sabi ng Bible, many are affliction of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. Marami daw mga kahirapan, mga kapatid, sa atin, pero sabi ng Diyos, i-deliver kita dyan, sasamahan kita dyan, at gagawin ko ang protection ko sa iyo. Ganun po ang pangako ng Diyos. Di ba? Yan na maganda, di ba? Napakagandang plano ng Panginoon sa ating buhay, mga kapatid. Narinig ko kanina yung mga patutuo natin. Napakaganda talaga na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At kung tayo po, mga kapatid, maiwasan yun, sabi, many have quit and backslidden already because of their frustration. Diba? Maraming mga tao na nawala na sa pananampalataya, nagkaroon ng kung ano-ano ng mga nararamdaman sa buhay nila, para bang akala nila ay nakaharap na sa wall. Minsan may problema tayong gano'n, di ba? Parang wala na tayong kakampi. Ba? Parang wala. Pero ang Diyos, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon eh. Hallelujah. Hindi ka pinababayaan ng Diyos. At ang sabi ng Bible, hindi nila nakayanan ng problema or trials, many failed of their test. Yung pagsubok mo, hindi mo nakayanan. Pero huwag kang makalimot. Meron tayong Diyos. Hallelujah.
Hallelujah. At ang sabi ng Bible, ang iba naman gusto nilang victorious. Tama, victorious family naman sila, di ba? Di ba? Kaya wala silang problema, victorious yan eh. Di ba? Ngayon lang narinig yun? Wala silang problema sapagkat sabi nila, many once victorious, but it seems that victorious is elusive. And as a result, many are fluctuation of their Christian life. How can we overcome the test of fire? Mahirap po, mga kapatid. Talaga kung ang pagsubok ang ating pag-uusapan, mahirap po. Pero salamat sa Diyos. Tayo na mga Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, alam natin na ang Diyos, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, di ba? Sino ba pinabayaan ng Panginoon dito? Sabi ko nga, sino ba ang Kristiyano na namatay sa gutom? May nabalitaan ba kayo? Wala. Oh. Sino ang nagbibigay sa Panginoon na namulubi? Wala, di ba? Eh, ba't di pa kayo nagbibigay? Hindi, bero lang. Diba? Totoo yung mga kapatid na wala pang bagay na ginawang Panginoon, hallelujah. Sapagkat sabi, 2 Timothy chapter 2:3, suffer hardship with me. Sabi ng Panginoon, suffer hardship with me as a good soldier of Jesus Christ. Wow! Kailangan mo palang dumaan sa mga pagsubok, sa kahirapan, parang sundalo ni Kristo. Alam mo, mahirap magsundalo. Sino tayo sundalo? Yung mga pinsan ko, puro sundalo mga kapatid. Nasa active duty pa ngayon. Alam mo, yung kahit lubluban ng kalabaw, gagapang yan dun eh. Ba? Naranasan ko noon, CSDF, Civilian Home Defense Forces, mga kapatid. Yun lang, training ng Civilian Home Defense Forces sa Mindanao. Mindanao kasi ako lumaki. Yung 50 caliber, sinusukat lang yung mga kapatid. Kailangan mong gumapang, nakaganon, dahil pag gumanon ka, sukat na sukat yung 50 caliber. Puweng. Kailangan mong gumanon. Huwag kang, sabi mo, huwag kang gumayan. Puro gayon laang. Puro yuko, mga kapatid. Gapang ka. Dahil pag ikay lumabag sa rolls, patay ka. 50 calibers. Pero pag ikay nakaganon, mga kapatid, wala, hindi ka tatamaan. Ganon din po sa Diyos. Kapag tayo mga kapatid ay lumaban, sumama sa Kanya sa pagsubok, ang pagsubok na yan ay magiging tagumpay ng ating paglilingkod sa Diyos. Amen! O, ano sabi? Sabi ng Panginoon, but the one who endures to the end will be saved. Kaya po tayo, dumaan man tayo sa pagsubok, sige lang, tuloy lang. Tuloy lang. Kasi yun po ang maliligtas. Yung mga kumalas, laglag. Para kang si Gibbs magtatago. Diba? Magtatago. Kasi po mga kapatid sa buhay natin, alam mo, ang buhay natin, kailangan natin ang tatag at durability. Kapag subok, wag yung urukan ha. Plastic kasi yun eh. Mahirap yung plastic na Kristiyano. Sabi nga ng isa, bakit kaya ang daming plastic na Kristiyano? Hindi naman tayo sa plastic ginawa, sa lupa naman tayo, di ba? Bakit marami naging plastic? Di ba? Kaya na yung katanungan, mga kapatid, kailangan natin bilang Kristiyano, magkaroon tayo ng tinatawag na tatag or durability in order to endure. Kailangan natin magkaroon, mga kapatid, alam paano po maka-endure? Ang isang tao, kailangan po ng vitamins. Tama? Sino rito na hindi nagbabitamins? Oh, walang tumaas kasi hindi kayo nagbabitamins. Pero pag nagbabitamins, ako pastor! Di ba? Pag vitamins, mga kapatid, kailangan yun ng ating katawan. Ganon din po sa atin bilang Kristiyano, kailangan mo magkaroon ng vitamins para magkaroon ng tatag or durability sa pananampalataya. Kailangan mo magsimba, vitamins mo yun. Kailangan mo umatin sa mga LM, vitamins mo yun. Kailangan umatin sa mga gawain, vitamins mo yun. Dahil pag hindi ka umaattend, hindi mo tinitake
yung iyong vitamins. Pag sabi, atin tayo, sis, dami kong problema, pastor. Diba? Pero pag sabi, atin tayo, sige pastor, atin tayo. Kasi po malakas siya, matibay mga kapatid, hallelujah. Alam niyo sa buhay natin, lagi pong inanin tulad ng mga preacher, yung sinigwilas, alam niyo sinigwilas? Sino kumakain ng sinigwilas dito? Aba? Asarap, di ba? Alam niyo mga kapatid, mayroong talinghaga yan eh. Sabi ng iba, parang sinigwilas kung kailan tila patay. Anong kaugalian niya? Tila patay na siya. Wala nang dahon. Doon naman siya nagbubunga. Di ba? Hindi mo alam na yung pala yun na yun. Sa haba ng iyong pagsubok, hindi mo alam na yung punto na yun na pala. Doon ka na pala pagpapalain ng Panginoon. Diba? Huwag kang tumigil. Baga sa ilog, ang lawak ng ilog, lumangoy ka. Hirap na hirap ka. Pagdating dun, 2 dipa na lang. Ayoko na, pastor. Pagod na ako. 2 dipa na nga lang. Babalik ka pa noon. Ano pa ba ang kailangan? Kailangan mong magpatuloy. Kailangan mong gampanan ang pagkakristyano sapagkat yan po, mga kapatid, ang tinatawag na test of fire. Minsan kasi gumawa tayo. Minsan nangyari nga. Minsan may tinulungan ko sa highway. Matanda, nagtatawid. Nakatayo doon sa highway, mga kapatid. Paikot-ikot siya ng ganon. Ikot-ikot siya ng ganon. Sa gitna ng highway. Eh ako nang padaan naman, tinulungan ko siya. Tumawid. Sa kabila. Pagtawid niya sa kabila, alam mo, sinampal ako. Sabi niya, ano ba yung ginawa mo? Dito ako galing, binalik mo ako dito. Malay ko ba kung diyan ka galing? Andun ko sakit na, di ba? Andun ka sakit na, malay ko ba kung nandito ka? Kasi hindi ko alam kung saan ka pupunta. Merong taong ganon na hindi alam saan pupunta. Ano ba talaga? Sa langit ka ba o sa impyerno? Kung sa langit ka, magpakatatag ka. Kung gusto mong pumunta ng langit, magpakatibay ka. Sapagkat ang ating tinutunguhan ay papunta ng langit, hindi sa impyerno. Iwanan mo na yung mga sagabal na yan sa buhay mo. Iwanan mo na yung mga bisyo mo. Iwanan mo yung pagmumura mo. Iwanan mo na yung kapitbahay mo na tsismusa. Iwanan mo na yung pagkatsismusa mo sapagkat ang ating punta hindi doon sa langit ng impyerno. Di ba? Ang ating punta doon sa purgatorio na hinintay, na binigay ng Diyos sa langit. Sa langit, ano sabi doon? Ang kanta ni, sino yung kumanta doon? Sa langit, o kita mo, alam nyo, sa langit, wala nang bear. That's why, diba? We drink it here. Kasi po doon wala na. Wala na doong marites. Wala na yung mga utangan. Wala na yung magnanakaw doon, mga kapatid, pupunta sa langit. Kaya po dito ginagawa, kung ikaw ay gumagawa ng mga bagay na yun, hindi ka papunta ng langit. Papunta ka sa impyerno. Alam na kagad. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, tayo ay naglilingkod sa Panginoon para bang sinigwilas kung walang-wala na talaga, Lord, walang-wala na talaga kami. Walang-wala na kami, Panginoon, pag-asa. Hindi mo alam na ang buhay ay parang sinigwilas. Ang sinigwilas kapag wala ng dahon, parang mamamatay na. Doon lalabas ang kanyang bunga. Ganon din po tayo. Parang, Lord, wala na akong pag-asa. Meron anak. Hindi mo alam na yung punto na yung dead-in na yun. At dyan na kita pagpapalain. Tumigil ka. Kaya nga sabi ko sa'yo kanina, Christian life is lifetime. Diba? Habang buhay yan. Hindi yung basta-basta, mga kapatid, na pag ikay napagod, hinto ka na. No, hindi. Praise God, hallelujah, tuloy-tuloy. At ang tinatawag, mga kapatid, sa buhay natin, yung isa pang testing, yung test of time. Diba? Sabi ni Timoteo, ngunit hayag ang sinasabi ng Espiritu
na sa mga huling panahon, ang mga iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Nakahula na yan. Praise God. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Alam nyo, sa kapanahonan, palapit na tayo sa kapanahonan, mga kapatid. Alam naman natin na marami pagdating po ng panahon, tatalikod sa pananampalataya yan. Diba? Mabackslide. Kasi po, hindi po nila alam ang rules of life. Na kailangan mong dumaan sa testing para bang nainip ka na. Alam niyo ang pinakamahirap na lahat, yung ikay naghihintay. Anong kalaban ng paghihintay? Inip, di ba? Pag naghihintay ka, kita tayo doon, Brad. O sige, punta ka doon. Panay ang tingin sa relo. Kaya mas may pa, walang relo eh. O kaya walang relo, cellphone. Ba yan, ang tagal-tagal naman ito, tagal-tagal. Yun yung inip, ang kalaban mo eh. Doon ka mga kapatid, maiinis ka na, maasar ka na. Minsan ganun din po ang ating paglilingkod o pananampalataya sa Panginoon. Minsan sinasabi natin, ang tagal naman bumalik ni Lord. Di ba? Ang tagal naman bumalik ng Panginoon. Bata pa ako, narinig ko na, Jesus is coming. Jesus is coming, tumanda na ako. Jesus is coming, wala pa rin. Kaya yung iba naiinip mga kapatid, hallelujah. Kaya nga yung biro ko, kailangan magkaroon tayo mga kapatid ng paninindigan. Hallelujah, sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kaya yung biro ko minsan, yung hindi raw nagsisimba yung tatay, Brad, hindi na nagsisimba. Kasi nainip nga, ang haba, nainip siya sa oras, taste of time. Isang taon din nagsimba, isang araw nagkaroon, kumatok sa pastor, pag ganun daw mga kapatid, binuksan ng pastor, duguan yung tatay, naliligo ng dugo, yung pala nakapatay. Yun ang mahirap, di ba? Sabi ng pastor, yan kasi, anong nangyari sa'yo? Nakapatay ako, pastor. Yan kasi hindi ka nagsisimba eh. Kasi pag hindi ka nagsisimba, magagawa mo talaga lahat ng kalukuhan. Ba't mo pinatay? Nagtalo kami, pastor eh. Anong pinagtaluhan nyo? Sabi ko ako, nanindigan ako, walang Diyos. Pinipilit niya may Diyos. Inaasar ako, pinatay ko siya. Sabi niya, grabe ka naman. Ikaw, pastor, wala na may Diyos? Chismis lang yun. Yan yung tao walang paninindigan. Takin mo ba naman, nakaganon ka lang itak, walang panindigan. Sabi ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Huwag tayong matakot na ipaglaban ang ating pananampalataya. Pinapatawa lang ko lang kayo mga kapatid. Ano ba? Kailangan mayroon tayong pinanghahawakan, mayroon tayong kasiguruhan na ang ating pananampalataya ay totoo at pinanghawakan natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay handa tayong damayan. Praise God. Napakabuti ng Diyos. At ang sabi ng Bible, this is the ability to endure boredom, the ability to wait despite hardship and seemingly uncertain, naghihintay kahit walang dumarating. Yung biyaya ng Diyos, wait lang. Kasi ang answer ng Panginoon, tatlo lang naman eh. Ano yung answer ng Panginoon? Yes, no, wait. Di ba? Ganun lang naman, answer ng tatlo lang naman eh. Kadaling intindihin yan. Pag humingi, Lord, bigyan mo ang pera, sabi ninyo, wait lang. Kung yung bangko nga, pakihirapan ka pa, kalating oras ka mag-aantay. Minsan nag-withdraw ako ng chiki sa BDI. Nag-withdraw, tawag na, nag-encash sa BDO. Pag encash ko, sabi niya, mga customer, ang kulit. Ang kulit. Sabi niya, sir, hindi sumasagot yung company. Sabi ko, bakit? Kailangan niya mag-confirm, sir eh. Pitukas na nga yan, di ba? Buti sana kung kalaki-laki naman ang halaga mga kapatid, 4,000 lang.
Hintayin natin, sir, yung confirmation ng company. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, ilang oras? Sabi niya, ay, hintayin natin, sir, kung kailan siya magko-confirm. Sabi ko, akin na nga yung chiki. Kasi minsan ganun, yung inip. Hindi nawawala yung minsan yung pagka-Kristiyano natin dahil sa inip. Nainip tayo mga kapatid, hallelujah. At dito makikita natin yung sabi ng Diyos, may mga taong matatag. Patayin ko na nga to. Ang kulit. Praise God. Pasensya na mga kapatid. Ayaw pa mamatay. Pambira. Pastor, pakikuhan nga nito. Patayin mo na lang, sir. Ang kulit eh. Praise God. Kaya po, pasensya na kayo mga kapatid. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, maganda po na dito makikita natin ang dakilang kabutihan ng Diyos. Sabi nga ng iba, may mga taong matatag, but kulang sa patience. Mayroong matatag tayo, pero kulang tayo sa pasensya, di ba? Ang pasensya kasi napaka-importante po yung mga kapatid na ating ipakita. Many can endure hardship. Maraming mga tao, but how about boredom? Dito tayo nasisira eh. Naghihintay tayo mga kapatid kung katagal naman ang biyaya ng Diyos, katagal naman ang kasagutan ng Panginoon. Dahil nga, hintayin mo isipin, wait. Sabi nga ng isang kuwan doon, may Kristiyano na matagal, naghihintay mga kapatid, ibig sabihin na inip. Sa kakahintay yung blessings ng Panginoon, ang sabit, ang ginawa niya, tumaya sa luto. Saan siya pumunta? Doon sa puno ng baliti. Sabi niya, oy! Totoo bang may tao dyan? Kung totoong may tao, bigyan mo ako ng number. Kasi nainip na nga siya, di ba? Sabi niya, may lumipad ganun. Dinampot niya. Pagdampot niya, wow, number. Ayos to. Tinaya niya ng luto. Taon sa kataya, naubos na, nabinta na lahat ng damit niya, pati lahat ng pag-aarian niya, mga kapatid, nabinta na lahat. Galit siya na galit, bumalik doon sa baliti. Sabi niya, mga walang hiya kayo. Akala ko tutulong kayo sa akin. Humingi ako ng number. Binigyan niyo na nga, hindi naman tumama. Sabi na, kaya nga namin hinulog yan dahil hindi tumatama eh. Dinampot mo. Kaya mahirap mga kapatid. Umasa tayo sa mga bagay na yon. Ang Diyos sabi niya, ibibigay ng Panginoon lahat ng pangailangan mo kung ikay lamang susunod sa ating Panginoong Kristo. Ipakita mo lang yung katapatan mo sa Panginoon at makikita mo kapatid, totoo ang sinasabi ng Diyos. Hallelujah. Hindi po nagbibiro ang Panginoon, hallelujah, sa mga bagay na ating muna. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Jesucristo na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Titus 2:13-15. Ayan po ang sabi ng Titus eh. Hintayin mo, sabi ng Titus, mga kapatid. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ano yung inaasahang araw mo? Anong bang ating inaasahan? Bakit ba tayo nagpapakahirap maglingkod dito? Dahil sa rapture. Aagawin tayo ng Diyos dito. Pag hindi mo naantay yung araw niya, mga kapatid, hallelujah, malas mo. Sapagkat hanggat sa kahuli-hulihang hininga ng ating buhay, dapat ipagkaloob natin sa Diyos. Kasi pag darating at darating naman talaga yan eh. Darating at darating yan. Ang pinakamasaklap nga rin mga kapatid, pagdating ng the last day mga kapatid, in the four corners of the world, sabi ng Bible mga kapatid, may iipunin lahat ng mga tao eh. Patay man o buhay man, pagbasta sa four corners of the world, titipunin niya ng mga anghel. At doon makikita mo yung mga anghel magtatrabaho na. Tatrabaho yung mga anghel. Alam mo ang trabaho ng mga anghel doon sa Judgment Day?
titipunin ngayon yun ang mga lahat ng mga tao. At, sabi ng Book of Matthew, ihihiwalay ang mga kambing sa tupa. O, di, alam niyo ano? Huwag ka dyan. Kambing ka. Kambing ka, dito ka sa kabila. Ba't ka punta ka dito ka? Dito ka, kambing ka eh. Ba't ako kambing? Reklamo ka ng reklamo pagdating sa church eh. Kambing yun eh. Ano ba? Pag reklamador ka sa church, kambing yan, sign yan ng kambing kayo makapagdating na araw doon. Hindi ka pwedeng pumila doon sa tupa. May mga anghel doon. Huwag ka dyan. Mga tupa yan. Ang mga tupa kasi handang sumunod yan. Kahit sa kamatayan, hindi yan magrereklamo. Sunod lang ng sunod sa Diyos yan. Di ba? Pag mayroong bigayan, bigay lang ng bigayan. Hindi nagreklamo. Kasi tupa yan, pero ang kambing, hindi naman nagbibigay, reklamator pa. Sorry, kung may natamaan na. Sorry na. Di ba? Mag-ambagan tayo mga kapatid. Diyon mo malalaman kagad kung sinong kambing eh. Yung mga tupa, bunot lang kagad yan. Pastor. Pero mga kambing, hindi na nga bumubunot. Nga panangawa. Ano naman yung ganito? Pero hindi naman nagbibigay. Alam niyo yung hindi nagbibigay, yun yung reklamador. Kambing yun. Hallelujah. Sorry, tamaan mga kapatid. Kaya po doon mga kapatid, doon makikita natin, sabi ng Bible, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inasahan, ito ang araw ng mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na Jesucristo. Sa Titus. At ang sabi niya, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan at masigasig sa paggawa ng mabuti. Yan yung tinatawag na test of time. Pero ito yung matindi. Yung isa mga kapatid, test of prosperity. Alam nyo, nung walang-wala pa, sabi nga ng iba niya, parang aso lang yan. Parang aso lang yan. Parang mangungutang lang yan. Nung nangungutang, amo-amo. Pero nung masingilin mo na, parang, gano'n na kagad. Diba? Parang gano'n lang yan eh. Yung nangungutang yan, ang amo-amo yan. Hi sis, ganito sis. Gusto mo ng ganito sis? Gusto mo ng ganyan? Di ba? Pero pag siningil mo na, anong utang? Magantay ka. Kailan ako magantay? Bahala ka kung kailan magantay. Gusto mo, magantay ka hanggang bukas eh. Hanggang magbukas, hanggang kamatayan eh. Ganun po. Ganun po ang Diyos, mga kapatid. Sabi niya rito, dito pagdating po sa tinatawag test of prosperity, many have passed the test of fire. The test of time, but the test of prosperity and success, failed, they are defeated. Ito yung pinakamalungkot. Alam niyo, pagdating na pinagpala tayo, may mga tao na pinagpala, hindi na alam ang simbahan. Totoo yun. Bilang pastor, ang dami ko sa pulpit. Pastor, pag-pray mo ako, pastor, pag makarating, engineer pa yun ha. Pag-pray mo ako, pastor, pag maka-abroad ako, pastor, tawag nito, tutulong ako sa church. Tayo naman mga pastor, Lord, pagpalain mo siya. Nakalimutan ko lang sabihin na huwag sana magka-amnesia. Nakalimutan ko lang ipag-pray. Pagpalain mo sa Panginoon na matupad ang kanyang pangarap, umangat ang kanyang buhay, pati ang kanyang pamilya. Na makapag-abroad siya. Buksan mo, Panginoon, ang pintuan ng abroad. Ibang bansa. Simple, pinag-pray ng pastor, naging totoo. Nakaalis, pastor. Alis na ako, pastor. Next week, pastor. Monday, alis na ako, pastor. Kaya nagsimba ako ngayon, pastor, linggo. Ano yung mo, pastor? Ano yung tawag na yung bank account mo, pastor? Sabi niya, ay, walang bank account ang church. Brady, gawa ka na, pastor. Pag gawa ka na, send mo sa akin. Kung naman, kinabukasan, punta ka sa bangko, mga kapatid. Open. Tuwang-tuwa. Sinend ko sa kanya. Lumipas ang 5 taon, wala man lang kahit 5 duling. Nakalimot.
Ganon minsan, kapag tayo minsan ng tao, na kapag tayo po magkapatid, ay walang-wala pa. Nagpapapray tayo, lumuluhod tayo, pag pinagpala na tayo ng Diyos, nakakalimutan na natin yung mga bagay na ipinangako natin sa Panginoon. O di, after 5 years, pagpasok ko, may nakaluhod. Sabi ko, sino kaya yon? O, si engineer. Nakaluhod sa pulpit. Sabi ko, oh, kumusta Brad? Ay, pastor, parang wala akong mukhang iharap sa'yo, pastor eh. Dito malikod ka. Hindi, biro lang. Mapagbiro talaga ako para hindi kayo matulog. Sister, nagising nga si sister eh. Hindi siya tulog. Nag-imagine lang. Para bang yung nagkamali yung pastor. Minsan nagkamali ang pastor eh. Sabi ng pastor, nung si Matthew umakyat sa puno ng Sycamore tree, sabi niya, pastor, hindi yun si Matthew. Si Sakio yun. Sabi niya, Matthew, bumaba ka na dyan. Dito na pala si Sakio. Mga bagay na gano'n, ba? Kaya, sabi ko, Brad, ano nangyari? Sabi niya, pastor, may problema ako. Kasi pastor, sa 5 taon, nakabili ako ng 3 jeep, 2 taxi. Sabi ko, ayos, good. Pinagpala ka ng Panginoon. Bakit? Anong problema? Kaya nga ako napauwi, pastor eh. Kasi, may problema. Yung aking taxi, dinala ng tinakas ng aking driver, pati yung masasakyan ko, lahat na jeep, tinakas niya. Sinama pa niya ang asawa ko. Buti lang, laging nagpipigil ang paso. Sabi, buti nga. Buti hindi ko nasabi yun, mga kapatid. Buti hindi ko nasabi. Nagpipigil ang paso. Minsan, gano'n. Kaya mag-ingat din tayo sa pananalita natin minsan eh. Problema, di ba? Kasi po, nakalimot siya doon sa pangako sapagkat minsan kasi the test of success or prosperity, ito yung bumubulag sa mga tao. Minsan pag tayo punong-puno na ng kayamanan, nakakalimutan tayo pumunta sa church. Nakakalimutan tayo na may obligasyon tayo sa church. Nakalimutan natin si pastor. Para bang nagkaroon tayo ng amnesia, hindi mo na alam ang daan papunta sa church. Yung pinagpalakan ng Panginoon, mga kapatid, kapag tayo pinagpala ng Diyos, wag na wag mong kalimutan ang ating Panginoon. Hallelujah. Lalo ka pa dapat lumapit sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat dito, ang Israel, sabi the nation of Israel, from Egypt, they overcome hardship. Taste of fire. Hallelujah. And hardship. Hardship, bakit hardship? No food. Di ba? Wala silang pagkain sa ilang. Wala silang pagkain. Ultimo kung ano-ano lang ginagawa lang para makakain sila. Ikaw ba nang palalakarin ka sa ilang, mga kapatid? Hallelujah. Walang pagkain, walang mainom, walang tubig, walang sapatos, walang clothing, wala lahat. Kasi po, yung gusto ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay makalagpas sa tinatawag na pagsubok. Ngunit, 40 years in the wilderness. Isipin mo, 40 years in the wilderness. Alam nyo, sabi nga ng iba, dapat 3 days, 4 days lang, 6 days lang, yung distance na yung kaya ng matawid ng mga anak ng Diyos. Pero bakit 40 days in the wilderness? Kasi po, habang sila'y naglalakad, gusto ng Panginoon na may mabago sa kanila. Araw-araw dapat may mabago. Sa atin dapat kasi, kaya ako nagtagal dito sa langit, dahil gusto ko kayong magbago pa. Diba? Gusto ng Panginoon na baguhin ang ating pag-iisip, baguhin ang ating puso, baguhin ang lahat ng style ng ating pamumuhay. Gusto ng Diyos na baguhin yun eh. Kaya nga pagdating doon, mga kapatid, but they entered Canaan and prospered by God. Nung sila makarating na sa Canaan at pinagpala ng Diyos, ano nagawa nila? Nakalimutan na nila ang Diyos na siyang nagligtas sa kanila sa kahirapan. Nung nakapasok na sa Canaan, wow, ang ganda na ng buhay nila. They learn to disobey God. Minsan ganun tayo. Delikado na tayo pagpalain kaagad ng Diyos kasi malay mo, matutunan na nating mag-disobey sa Panginoon. Nakikita ng Diyos yan.
kung ano yung nasa puso natin. Alam ng Lord, pagpalahin mo ako, Panginoon. Gusto ko magkaroon dito ng buhay, Panginoon, na masagana. Sabi ng Diyos, tinitingnan ko pa ang puso mo, anak. Kung gaano talaga ang puso mo. Kasi may kayabangan kasi minsan sa puso natin. Di ba? May kayabangan sa puso natin, mga kapatid. At doon makikita natin, they become rebels and rebellious. Hallelujah. Nagkaroon ng nag-rebuild nila sila sa Diyos. Anong ginawa nila? Sumamba sila sa ibang Diyos kaysa nagligtas sa kanila doon sa 40 years in the wilderness. Nagtayo sila ng mga Diyos-Diyosan. Yun po ang rebellion ng Israel, mga kapatid. Hallelujah. Na galit ang Panginoon. Kaya minsan ganun ang Diyos sa atin. Kapag tayo po, mga kapatid, ay gumawa ng mga prayer sa Panginoon, ibibigay ng Diyos yun. Pero tinitingnan ng Panginoon kung hanggang kailan yung tinatawag ng rebellion sa puso mo. At doon ang sabi ng Panginoon, and what did God do? Punished him. Pinarusahan sila ng Diyos. Kaya huwag nating intayin. Minsan, tama ang kasabihan. Prosperity may be the greatest of character than poverty. Doon makikita ng Diyos kapag tayo pinagpala na ng Panginoon. Ayun minsan, merong isang kwento na isang manager, gusto na niyang mag-resign sa office niya bilang manager. At ang sabi niya, pipili ako ng kapalit ko, hindi sa labas, kundi dito sa atin. Tuwang-tuwa sila. Salamat, sir. At isa sa amin pala ay magiging manager. Sabi niya, oo, isa sa atin. Pero, dadaan tayo sa tinatawag na pagsubok. Gusto nila, di ba? Kasi gusto mong manager. Ito yung buto na ibibigay ko sa inyo. Palalaguin nyo yan. After 6 months, bumalik kayo dito. Dalhin nyo yung inyong mga paso kasama yung buto na aking ibinigay sa inyo. Sino nakarinig ng kwentong ganon, di ba? After 6 months, bumalik sila. Pero yung kay John daw, dala-dala niya paso. Walang tumubo. Sabi niya, sir, ayoko na lang isali doon, sir. Hindi, isali mo yan. Di ba, isali mo yan. Kakahiya naman, sir, hindi ko napatubo. Paano pa? Di ba, basihan mo, sir, kung paano mo pinatubo yung tree. Kung magaling ka magpatubo, magaling ka rin sa office, pagkatiwalaan. Kasi magaling ka magpatubo ng punong kahoy. Yun po ang basihan nyo, sir, di ba? Sige lang, isali mo yan. Diba? Alam niyo, mga kapatid, sinali niya. Dumating ang manager. Sabi niya, ngayon ang panahon ng pagpili kung sino sa inyo ang maging manager, kapalit ko. Sabi niya, sige sir, excited na kami. May mga haba na ng kahoy, mga kapatid. Hitik na hitik, matataba, ang galing nila mag-alaga. Sabi niya, ang napili ko ay itong paso na walang laman. Ang may-ari nito ang siyang maging manager. Kapalit ko. Nagreklamo yung iba. Paano yan, sir? Hindi nga siya makapagpatubo. Buto lang na binigay mo sa kanya. Hindi nga niya may patubo yun. Paano niya pangalagaan yung office natin, sir? Hindi nga niya kayang patubuin yung kahoy na yan. Paano pa siya maging manager dito? Lalo na pagdating na manager siya, hindi niya kayang alagaan yan. Sabi niya, kaya niya. Alam niyo kung bakit? Ang binigay kong buto sa inyo ay plastic. Hindi niyo alam. Hindi yun tutubo. Pero bakit meron kayong mga halaman na dala-dala? Ha? Bakit kayo may halaman na dala? Nandaya kayo, di ba? Nandaya kayo.
Oh, di ba? Para lang maging manager kayo, dinaya niyo ako pero hindi niyo alam na ako ay nagbigay sa inyo ng mga plastic na buto at hindi yung tutubo. Kayo ay mandaraya. Ang sabi itong taong ito, totoo siya na totoo siya at hindi niya pinalitan yung buto at nanatili siyang maging totoo. Yan ang gustong-gustong maging manager. Di ba? Ganon din po tayo mga kapatid, hallelujah, sa Panginoon. Hindi gusto ng Diyos yung mga ating mga kayabangan. Hindi gusto ng Diyos yung ating mga ugali. Gusto ng Diyos na maging totoo tayo. Maging ikaw ay ikaw talaga na kinukuha ng Diyos sa mundong ito. Kailangan mo maging magpakatotoo ka na. Tayo Kristiyano eh. Ayaw ng Diyos na tayo plastic, mga kapatid. Gusto ng Panginoon, kapag tayo nandun sa church, ipakita natin ang sinseridad. Ipakita natin na tayo totoo. Kaya nga pong sabi ng Bible, beware when you are already blessed by God or successful. Many did not fall in the poverty, hardship, or in their long-waiting, but more people filled when they were prosperous and successful. Gusto ng Diyos na tayo pagpalain eh. Praise God. Pero bakit? Tinitingnan ng Diyos, nakikita ng Panginoon ang ating puso. Yung blessings nandyan na. Yung mga pagpapala, mga kapatid, yung health nandyan na. Andyan na. Ang kailangan lang ng Panginoon, i-ready mo yung heart mo. Sapagat yun ang gustong-gusto ng Panginoon, mga kapatid. Kapag ready na ang church, ang heart mo, mga kapatid, mando na. Tatanggapin mo na ang biyaya. Praise God. Alam mo sa Bible, mayroong isang tinatawag, mga kapatid, si King Osias. Siya po'y pinarusahan ng Diyos dahil po sa kanyang kapalaluan, kaibangan. Siya po, ayon sa 2 Chronicles, mga kapatid, sabi niya roon, nang maging makapangyarihan si Osias, naging palalo siya na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Si King Osias, 16 years old pa lang, mga kapatid, ay naging itinalaga na ng hari, na maging hari. Lahat ng kanyang laban, panalo siya sapagkat nasa likod niyang Diyos. Hinahawakan siya ng Panginoon. Lahat na kay problema niya nasusolve. Pero dumating ang punto na nagpalalo siya. Ibig sabihin, yung kayabangan dumating sa buhay niya. Kaya minsan sabi ng Diyos, ingatan ninyo ang kayabangan. Wala pong mapuntahan ang taong mayabang. Praise God. Sabi niya, pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na sunugin ng insenso. Sunugan ng insenso. Sabi niya roon, sinundan siya ng paring si Arsarias, kasama ang 80 matatapang na pari ni Yahweh. Nang makita siya, sabi niya roon, sinabi nila, Haring Osias, wala po kayong karapatang magsunog ng insenso para kay Yahweh. Tanging ang mga paring mula sa angkan ni Aaron lamang ang inatasan ng Diyos sa katungkulang ito. Lumabas na kayo rito sa banal na dako, nagkasala kayo sa ginagawa ninyong yan. Hindi sinang-ayunan ng Panginoong Yahweh ang ginagawa ninyo. Nagalit si King Osias sa mga pari. Siya'y nakatayo noon sa tabi ng altar na sunugan ng insenso. Ngunit, nang sandaling iyon ay nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang kitong sa noo. Ang Diyos, mga kapatid, nakikita niya may ginagawa man tayo na ito po ay talagang galing sa puso natin, maganda po yun. Pero kapag gumawa ka sa Diyos na may kasamang kayabangan, hindi po yan kalooban ng Panginoon. Kailangan natin yung magkaroon tayo ng pagpapakumbaba. Gawin natin ang lahat. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos, mga kapatid, nakikita niya ang ating mga puso. Ang laman ng ating utak, alam ng Panginoon. Alam lahat niya ang ating ginagawa at nakikita niya kung ano talaga ang intention mo. Bakit ka gumawa ng isang bagay na ganon? Nakita niya, nagalit si King Osias. Sino ka para magsabi sa akin ng ganon? Di ba? Nagkaroon ng kitong ang kanyang noo. Tanda na siya'y pinarusahan ng Diyos. Ang Diyos hindi po
natutulog, nakatingin, nakabantay lagi sa atin. Kailangan mong hallelujah, kailangan mo mga kapatid, nagampanan ang mga pagsubok sa buhay natin. Ang kailangan lang mga kapatid, hallelujah, sabihin natin sa Diyos, Lord, hawakan mo ako, Panginoon, upang ako'y makapasa sa mga pagsubok. Ba? Kung may pagsubok kayo ngayon mga kapatid, tama lang yan. Yan po mga kapatid ay isang biyaya na binigay ng Diyos upang atin pong malaman kung hanggang saan ang ating paglilingkod sa Diyos. Ano man ang ating ginagawa ngayon, ito po ay pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya nga po, minsan, ang pag-ibig ang ating pairalin. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Panginoon, lalong-lalo sa pag-ibig sa church. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo ba yung awit? Power of your love. Okay. Awitin natin na ito po'y parang dasal natin sa Panginoon. Para bang ito yung binibigay natin sa Panginoon, mga kapatid, na isang bagay na wala tayong magagawa. Praise God. Nasa screen ba natin yung power of your love? Bawat banggit, bawat words, mga kapatid, ito po'y para po sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Tulungan niyo tayo mga kapatid sa ating mga uppers. Power of your love. Awitin natin ito na merong pagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Alam ko, napakalaking bagay ang awit nito para po maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed. Hallelujah. Bring you, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me. Well, be stripped away by the power of your love. Hold me close. Let your love surround. Yes, hallelujah, Jesus. Draw me to yourself. And as I wait, I rise up like an eagle. Damahin natin mga kapatid ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes. Let me see your face to face the knowledge of your love. As you live in me. Lord, renew my mind.
Lord, renew my mind as your will unfold in my life and living every day. By the power of your love, hold me close. Thank you, Lord. Hallelujah. Hold me close. Yes, hawakan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kailangan namin ng Diyos ang kalakasan ng God. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa grasya mo. Salamat, O Diyos, sa pagpatawad mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa kapatid. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan, O Diyos. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Feel the Spirit of the Lord. Hallelujah. Gusto kang kausapin ng Panginoon sa umaga nito. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Ang presensya ng Panginoon. Huwag natin sayangin ang pagkakataon nito. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Kausapin natin ang Diyos. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Glory to the name of Jesus. Lord, napakabuti mo ang hallelujah. Oh God, hallelujah. Hayaan natin mga kapatid na dumaloy yung mga luhang yan sa ating mga mata. Tanda na tayo nagpapakumbaba, tinanggap natin ang salita ng Panginoon. Bring me near. Yes, hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Last time, tataas natin kamay sa Panginoon. Jesus, hallelujah. Hold me close, hallelujah. Jesus. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near and draw me to your side. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. And now, some way, I rise up like an eagle, and I
Salamat, Panginoon. Napakabuti mo sa amin, O God. Hallelujah. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat. And throw me to your side. Jesus. Your spirit lets me on by the power of love. Your spirit lets me on. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, mga kapatid.